Okay, fake news. Hindi lang po ang Malacanang o ang mga opisyal ng gobyerno ang tinatamaan po ng fake news. Meron pong fake news laban sa isang negosyo, meron pong fake news tungkol sa isang establishmento, isang personalidad. Ano po ang proseso para ito ay makarating po sa inyong atensyon? Ma'am Corina, mayroon kaming action number 1326 at dict.gov.ph. Isa pong email yan. Maganda pong email kasi para magawan ba ng screen cap kung ano man yung URL o ano man yung post o ano man yung video. At pag punta po sa amin within 24 hours, sigurado po meron po kayong responde dyan. At the same time, diretso na po sa mga platforms yan. So meron po kayong mga panuntunan what constitutes fake news? Oo naman. So, doon sa mga kababayan natin, one, checkan nyo muna kung saan nanggaling yung source. Checkan nyo, lalo na kung verified yan at legit yung source, mas maganda-ganda na mas accurate yan. Second, checkan nyo yung mga video at saka mga picture. Kasi minsan, nadi-deepfake madaling ma-deepfake So talagang suriin nyo. Tapos sa akin, yung sinasabi ko nga sa iba, pagka nagdududa po kayo doon sa validity ng news, kung totoo siya o hindi, huwag niyo pong i-share. At yan din po kasalanan. Pag nag-share kayo ng medyo alam niyo na fake news, huwag niyo na pong ikalat. Makakatulong din po kung mismong yung nagrereklamo ay magbibigay na rin po sa inyo ng mga patotoo na ito ay fake news. Halimbawa mga contradictory medical statements or maybe an opinion from a lawyer. At syempre yung mismong fake news ilalakip na po doon sa email po sa inyo. Yes, Ma'am Corina, the more information the public can provide to us, the faster and the better we can respond to the situation po. Yung mga platform provider naman po, na sinulatan po namin, lahat po sila ay nakikiisa doon sa Oplan anti-fake news po natin. So mabilis po sila magre-respond dyan. Para po sa mga sinabi ni Senadora Amy Marcos tungkol po sa kanyang kapatid at sa lahat-lahat po ng mga nagsulat na nag-post, nag-AI ng fake news tungkol po halimbawa kay Pangulong BBM, ano po ang inyong tugon? Well, kapag ka po ang isang bagay talagang blatantly fake news, ang ginagawa po namin sa platform, ina-alert namin sila. Ang ginagawa naman po nila, dine-demote nila yung content. Pag demote, ang ibig sabihin nun, hindi na magba-viral. Tapos may mga konting ilang oras, tinatanggal na yan sa internet. It doesn't naman po prevent anyone na nasaktan doon sa fake news na mag-file ng karampatang kaso kung kailangan. Opo, so iba po yung aksyon na ite-take down ng say Meta, kasi Meta naman po kung Facebook yan. Kung YouTube, Tama. iba rin po. Tama, Okay. tama. Iba-iba yung proseso nila, Ma'am Corina, pero it follows the same methodology. I-prevent muna yung pagiging viral niyan. Then second, aaralin nila kung talagang fake siya kasi minsan gusto mo rin naman i-verify muna yung content. Tapos kung yung proof na fake siya na-forward na namin sa kanila, mas mabilis silang uma-action. At hindi po ba may reputasyon ng Meta na mabagal sa mga reklamo, lalo na kung wala ka namang pangalang malaki o kaya ay ikaw ay hindi opisyal ng gobyerno? Kumusta naman po ang relasyon ninyo sa Meta? Yung kay Meta naman, kami naman ang trabaho po namin is alert yung mga platform pag may nakikita kami mga problema and we follow due process. Kaya makikita nyo madalas sumusulat po kami sa kanila para official yung notice namin sa kanila. And pag sumulat naman sila tayo sa kanila, sumasagot sila sa amin, nakipag-usap kami, si Meta nag-i-improve naman. Halos every other day nagbibigay sila ng status update sa amin. For the public's appreciation lang, yung nakikita po natin is mga 2 to 3% lang na lumulusot doon sa filtering nila. So umaabot sa mga almost 98% natatanggal naman nila proactively. Yun nga lang, minsan talaga technology is not foolproof so nakakalusot yung mga bang fake news. Ayun. So, iba po yung takedown, iba rin po yung legal action, say cyber libel.
Yan naman ay kailangang gawin na noong biktima sa korte. Mm-mm. Tama yun, Ma'am Corina. So yung cyber libel, that's a personal crime. Pagka naargabyado kayo, nasaktan kayo, karapatan nyo po na mag-file ng crime. Ngayon, sa DICT naman po at saka CICC, kung nangailangan po kayo ng tulong para ma-preserve yung ebidensya na nagamit sa pananakit sa inyo, sabihan nyo lang po kami at kami naman ay nakikipag-ugnayan sa mga platform and sila naman may evidence preservation sila. Pag dumaan na sa proper court order yan, i-release nila yung ebidensya. Huling tanong po, may masasampulan na ba? Halimbawa po sa mga sinabi po laban kay Pangulong Marcos. Ay napag-usapan lang namin kanina yan ng DOJ at saka ng PCO, no? Hindi ko na po sila pangungunahan kasi yung case build-up is going as we speak. At the same time, nagpa-finalize na sila nung proper warrants and subpoena. Confident ako siguro this week may masasampulan na konkreto. Ayaw ko lang pangunahan yung DOJ at PCO. Pero this week po, hintayin po natin. Lunes pa lang naman eh. So mga bandang Miyerkules, Thursday siguro, meron na yan. Wala pong clue kung sino? Ay, hindi ko na po pangungunahan. Okay. At, Sige po, nagbabakasakali lang. Opo, maraming salamat sa inyong oras, DICT Secretary Henry Aguda. Maraming salamat din po. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.